Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ngayon po ay ating talakayin itong katanungan po ni Mansueto Jr. Doc, first time ko lang pong magtanong. Ano po ba yung gamot? May papayo nyo? Kasi po nangangayayat na po kasi yung tatay ko kasi pagkat nahihirapan siyang tumayo kasi po may prostate problem siya. May acute ulcer, tsaka acidic po siya base sa resulta ng pinuntahan naming hospital. Now po sa bahay na lang siya, ayaw po niyang pa-hospital. Baka may irerekomenda kayong gamot at saka po palagi siyang dumudumi at kaya siya naka-diaper at wala siyang ganang kumain. Yan po ang kanyang katanungan, prostate problem. At the same time, may acute ulcer at acidic ang tatay at hindi makakain at naglulus bowel movement pa. Ang aking response dyan, appropriate na mag-seek ka ng professional medical advice. Napakahalaga na magpa-check up sa doktor para ma-address yung health concern ng father mo. Sa ating pong topic, para marami po kayong matutuhan tungkol sa health nyo, ini-invite ko kayo kung di pa kayo nag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Pakiclick lang po yung subscribe, pati yung bell, pakiclick nyo din para updated kayo sa aking mga bagong video. Ganon din sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please subscribe, pakiclick din yung follow, like, and share. Okay, sa father mo na nagkakaroon ng loose bowel movement, ang dehydration, pag nagkulang siya ng tubig, lalong nagiging worse yung diarrhea. Siguraduhin mo yung father mo, nakakainom siya ng sapat na tubig, mga sabaw, ganon, at electrolyte drinks. Katulad halimbawa ng Gatorade, mga halimbawa sinabawang gulay, katulad halimbawa ng mga nilagang yung magpakulo ka lang ng malunggay, may kamatis, may sibuyas, may luya. Pwede mong haluan ng bukod dun sa malunggay, haluan mo siya ng okra, tapos yung sitaw at kalabasa. Yung pakuluin mong mabuti para may lasa, konting asin, may kamatis, at sibuyas, at saka luya, konting asin, para hindi ma-dehydrate yung father mo at para wag siyang manghina. Kasi yung diarrhea, maraming tubig nawawala sa kanya. Lalo na malambot yung dumi niya, ay pag may edad na, lalong manghihina siya. Kaya napakahalaga din ng tubig na dapat niyang inumin. At syempre dahil may edad na siya, may ulcer pa siya, merong relasyon niya sa digestion and nutrient absorption niya. Kaya kailan para mapabilis ang recovery niya ay tubig, mga sinabawang gulay, mga katas ng prutas, halimbawa, mag-juice ka ng papaya juice, ganon, di ba? Smoothie, maaaring pinagsamang saging saba, at saka po yung strawberry. Dapat soft lang, di ba? Kaya yung mga electrolyte na sodium, potassium, and chloride, importante para ma-maintain yung fluid balance sa katawan niya. Kasi pag nagda-diarrhea yung father mo, it leads to electrolyte imbalance na nagko-contribute sa dehydration niya at sa panghihina niya. Kaya nga po, ini-encourage kahit na pahigup-higup lang siya throughout the day, kahit na hindi niya, dahil wala nga na siyang ganang kumain, patikim-tikim, pahigup-higup lang siya ng tubig or juice o kaya sinabawang gulay, no? Maring magsabaw ka na merong manok, para meron siyang protein.
parang ano, konti-konti, pero madalas, kesa dun sa madami, hindi siya komportable dun. Pero ang tubig is best. Plain water is the best option for hydration. Kailanang iinumin niya ay cool or room temperature. At makakatulong po kung namang gusto niyang mainitan ng konti, yung bang ano lang, yung tama lang, maligamgam na sabaw. Pwede mo rin siyang pakainin ng mga lugaw, yan, at itong mga Quaker Oats, yan, para magkaroon siya ng lakas. Yung mga best electrolyte natin, halimbawa, tulad na sabi ko, yung vegetable soup, magandang option yan para bigyan siya ng fluid and hemp electrolyte. At limitahin mo yung sugary drinks, caffeinated beverages, coffee and tea, and alcohol. Ito'y lalong lalala yung dehydration niya. I-monitor mo yung urine output niya, no? I-monitor mo yung ihing nilalabas niya. Ito ba'y dark yellow? Pagka dark yellow urine, nag-i-indicate ito ng dehydration. Pag ito naman maputla, meron naman siyang adequate hydration. Pwede ka mag-offer sa kanya ng popsicle or ice chips. Pwede niyang ilagay sa bibig niya yung chips ng ice, popsicle, ice chip. Nakaka-repress ito para magkaroon siya ng enough fluid, especially sa father mo na may edad na, walang ganang kumain, at meron pa siyang ulcer. Magkaroon ka ng record kung gaano yung tubig na iniinom niya throughout the day at gaano yung iniihi niya. Paalala po muna sa vitamin C. Ang vitamin C po ay maganda sa proper function ng ating immune system. Ito'y nagpo-protect sa katawan sa infection. Tumutulong ito sa production ng red blood, ng production po ng white blood cells, di ba? Tapos para panlaban sa infection. Tumutulong po ito pandepensa sa infection. Pagka may sugat, di ba, may ulcer, nagkakasugat, ang vitamin C po natin hindi masama kasi meron siyang sodium content, yung vitamin C natin. Napapabilis yung healing process ng sugat or anything wound at nag-i-improve ng vitamin C yung iron absorption at tumutulong ito sa production ng red blood cells. Ang kasabay po ng pag-inom nyo ng vitamin C, Super B complex, yan ay combination ng 8B vitamins, B1, B2, B3, B7, B9, and B12. Ito po ay merong potential impact sa ating pong energy, metabolism, at ang kakulangan po ng Super B complex, madali kang mapagod at mahapo. Ito po yung soluble vitamins, ang vitamin Super B complex. I-take nyo ng 30 minutes before breakfast, once a day, para may panlaban tayo sa sakit, no? At ang maganda, bukod dun sa tubig, mga vegetable na sinabawan, o kaya yung mga fruit juices, magkaroon siya ng bland diet. Yung mga digestible food like yung brat, banana, ice, applesauce, and toast. Yung mga toasted bread, halimbawa yung tasty, i-toasted mo. Kaya pagka ikaw ay siya nanghihina, siyempre toasted yun. Kung matigas, pwede niyang ibabad sa tubig para makain niya to. No? Kaya sa applesauce niya. Ito'y nakaka-reduce ng irritation sa digestive tract. Yung bland diet, banana, rice, alam mo, durugin mo yung banana na hinog, yung lakatan or itong saba, yung hinog na hinog, durugin mo siya at ipakain mo. Tapos yung lugaw, applesauce, saka yung toasted bread, no? Nakaka-reduce ito ng irritation sa digestive tract. At ang benefit nitong bland diet na yan, yung bland diet, brat, banana, ito pong rice, di ba?
yung yung toasted bread, ganon. Ito po yung nakakaalis din ng inflammation sa bituka. Nakaka-reduce ito ng diarrhea at nagpo-promote ng healing. At madali itong matunaw. Itong bland food na to, generally low in fiber and fat. At ito po ay maganda, lalo na po kung meron siyang episode ng loose bowel movement. Kaya ito po ay napakadali sa digestive system at inaalaw yung bituka mo na magpahinga at makarecover. Yung bland food na yan, banana, di ba, yung rice, at saka yung applesauce, tapos yung toasted, yan, ito'y good source ng essential nutrients na prevent yung nutrients deficiency. Kaya maganda to sa diarrhea. Inuulit ko, brat diet. Ang brat ay B, banana, R, rice, A, applesauce, and T, toast. Ito'y well-known bland diet. Recommendation ito para ma-manage yung diarrhea. Madali itong ma-digest. Ito'y very gentle sa stomach and intestine. Meron silang binding properties, yung banana at saka applesauce. Ito yung mga bland diet, no? Meron silang binding properties para mabuo yung dumi. Ang brat diet, isang good starting point sa mga taong merong mga problema sa digestion. Yung starchy option, yung white rice, white potatoes, yung alisin mo yung balat, white or refined noodles, ito rin po okay din yan. Yung lean protein na pwede mong pakain sa kanya, halimbawa ay grilled chicken or fish. Ito yung mga lean protein, matotolerate po yan. Mga well-cooked carrots, green beans, mga patatas na pinakulo, yung potato, di ba? Tulad sa Amerika, ang pinakakanin nila ay patatas na nilaga, mashed potato. Kaya ito pong oatmeal, mga plain yogurt, no? Iwasan nyo po yung mga creamy soup. Iwasan nyo yan. Kaya recommended talaga yung bland diet, typically mga 2 days, no? Gawin yan hanggang ang diarrhea ay mag-start na mag-improve. At ito'y unti-unti ay introduce mo na yung normal diet. Siyempre, magpa-check up sa doktor for guidance kung kailan at paano ang transition back to regular diet niya. Paalala mo na po sa lecithin, ito'y nakakatulong para ma-break down yung fats at ito'y nakaka-improve ng cholesterol level, prevent yung heart disease. At tumutulong ito para ma-improve ang memory, your learning, attention, and concentration. At ito'y tumutulong para ma-protect yung brain from damage. At ganun din yung calcium magnesium para maging strong ang bones natin for muscle contraction and relaxation and prevent cramps. Ang calcium magnesium tumutulong sa production ng serotonin. Ito'y neurotransmitter para ma-relax ang body at mind at madali kang makatulog. At nare-regulate ang production ng melatonin, isang hormone na pampatulog. Kaya maganda na isama mo to na supplement sa katawan mo. Alam niyo po, ang ating katawan ay kailangan katulad ng father mo, ay meron po siyang prostate problem, meron siyang acute, yung ulcer, wala siyang appetite, tapos naglulus bowel movement pa siya, di ba? So, ibig sabihin, meron siyang inflammation sa colon niya, no? Kailangan ng probiotic. Itong probiotic na to, para may balik yung gut flora balance, napakahalaga nito sa good digestion. Kaya, pwede kang umingi ng magandang brand sa doctor ng tatay mo kasi ang probiotic, ito po yung mga buhay na bakterya
at nag-o-offer ng potential benefit sa kalusugan ng bituka. Nakakatulong ito sa situation ng father mo. Kaya nga po yung probiotic, ito po yung bituka natin, ito ang tahanan ng mga trillion of bacteria, both beneficial and harmful. Kaya yung complex ecosystem, tinatawag natin gut microbiome, merong vital role sa digestion, nutrient absorption, and immune function. Yung probiotic effect, ito'y buhay na bacteria, similar ito sa mga beneficial bacteria, naturally ay nasa ating bituka. Pag naibalik yung balance sa gut microbiome, kasi po pagka merong imbalance, hindi na-restore yung gut microbiome, ang nagiging dahilan nito ng diarrhea. Kaya nga po ayon sa pag-aaral, yung probiotic, nare-reduce po yung severity ng diarrhea, lalo na po kung nagtitake siya ng antibiotic, pwedeng mag-cause ito ng diarrhea. Kaya ngayon, ang theory na kailangan meron kayong enough na good bacteria kasi yung mga harmful bacteria na nasa colon nakakapagpahina ng immune system. At pag kulang ka ng good bacteria sa colon, nagkukos ng inflammation, nagiging dahilan nito ng paglala ng ulcer mo at saka ng pagkakaroon ng loose bowel movement. Kailangan meron tayong certain amount of colony na maraming good number of good bacteria sa colon. Recommended dito itong probiotic na to para maiwasan po yung panghihina niya. Merong mga complementary therapy para kailangan mo ng professional medical advice, no? Ang doktor, pwede siya magkaroon ng appropriate na payo suitable para sa father mo. Kaya ngayon, paalala po sa ating, meron tayong crystal oil. Ako po ginagamit ito to lagi. Para hindi rin ako kagatin ng lamok, nagpapahid ako ng crystal oil. Pagka may masakit sa akin, balikat, ulo, leeg, batok, tuhod, tiyan, meron akong muscular pain or arthritis, ganon, pinapahid ko kagad yung crystal oil. Very effective po talaga. Improve yung sleep quality mo. Pag masakit ang ulo mo, nahihilo ka, amuyin mo lang yan, nakakalis ng sakit ng ulo, tsaka hilo, pati bara ng ilong. Nakiklear yung sinusitis mo, yung congestion, nag-i-improve yung respiratory health mo. Pag naninikip yung dibdib mo, may pangkalmanting effect siya sa kabag mo, bloated ka, may stomach cramps ka, kung nagdududuwal, nagsusuka ka, pahid mo lang yan sa sikmura mo. Inulit ko po, ang ating crystal oil, very effective. Huwag kayong mawalan yan pag kayo lumalabas, papunta ka sa labas, sasakyan ka, dalin mo lagi na masakang ulo mo, pahid mo, nahilo ka, amuyin mo, naninikip ang dibdib mo yan, masaktan tiyan mo, pahid mo lang. Meron din tayong supplement na activated charcoal. Ito po ay for centuries na to sa kanyang medicinal properties. Meron siyang antibacterial. Ibig sabihin, pumapatay ito ng bacteria sa bituka. Nagkakaroon po ng tumutulong pang-alis ng pamamaga ng bituka at napiprevent yung poisoning, food poisoning, nagpiprevent ng hangover, drug overdose, nare-reduce ang diarrhea, nare-relieve ang kabag at nag-absorb ng gases, nag-absorb ng toxins sa bituka, nakaka-reduce ito ng bad breath, no? Kaya maganda, malaking tulong. Pwede mo rin ibigay ito sa father mo sa pagkakaroon niya ng ulcer, loose bowel movement. Nag-o-offer ito ng malaking tulong sa father mo. Ito yung mga helpful approach, additional tips para makatulong sa father mo kasi yan nga yung iyong tinatanong, no? Kaya yung mga nasabi ko kanina, i-maintain mo yung nutrient intake niya, no, throughout the day, pag inom ng tubig, may improve ang digestion niya, kumain lang ng konti-konti, at flavor food kailangan. Encourage mo siya mag-consume ng food, merong appealing flavor,
at aroma para ma-stimulate yung appetite niya. Alam mo yung ginger tea, nakakatulong yan sa pampakalmante ng tiyan. Ito yung natural remedy sa prostate problem and ulcer. Kaya makatulong po ito. Kailan po ang father mo, ilagay mo siya sa isang komportable at relaxing environment. Meron siyang adequate rest, crucial for healing. Dahil 75 years old na yung father mo, meron siyang frequent bowel movement, wala siyang appetite. Kaya kailangan po, napakahalaga na dalhin mo siya sa doktor, no? Yung mga simptoma niya, maaring related din ito sa prostate problem niya, acute ulcer. Kaya ang kailangan po yung medical professional, magkaroon siya ng proper diagnosis and treatment. Alam po ninyo na ang prostate problem, may edad na yan, natural lang sa nagkakaedad. Kaya tapos meron pa siyang stomach ulcer at nawawalan pa siya ng appetite pagkatapos nagdumi pa siya ng dumi, di ba? Kaya dapat ma-investigate talaga ng doktor ang mga causes, ano ang proper treatment para sa kanya. Yung mga payo ko, ito'y dagdag po. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka napupunta sa doktor. Meron tayong supplement na omega-3 fatty acid. Nakakatulong to para bumaba ang BP, bumaba ang cholesterol, pati po yung pamprevent ito ng heart attack, stroke, and arrhythmia. Nare-reduce yung inflammation. Pagka ito'y meron siya anti-inflammatory property, nakakalis ng bara sa mga daluyan ng dugo, nag-i-improve ng blood flow, naiwasan po yung blood clot. Nakakatulong din po ito sa mga age-related cognitive problem like dementia and Alzheimer's disease. It improve your mood. Ang omega-3 fatty acid nakaka-regulate ng serotonin at dopamine. It's good for your mood. At nakakalis ito ng depression at anxiety. Kung namamaga yung mga butot kasukasuan nyo, yung arthritis symptoms, mga inflammatory condition, rheumatoid arthritis, nakakatulong po yung omega-3 fatty acid. Ipaalam nyo po sa akin yung pangalan nyo, yung address nyo, at cellphone number nyo kung gusto nyo magpa-deliver ng ating mga health products. Padi-deliver po natin yan sa mga rider, i-charge po sa inyo ang shipping fee, cash on delivery. Yan, no? Ngayon po ay dadako po tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. Alam po natin, sabi nga, no miracle drug can cure worry except faith and trust in God. Kaya kailangan po ang ating dakilang manggagamot ay ang Panginoon. Siya ang lumikha sa atin. Alam niya kung ano yung nangyayari sa loob ng ating katawan. Kailan meron tayong malaking responsibilidad, ingatan natin yung ating katawan. Mag-ingat tayo sa pagkain kinakain natin. Kailangan, kung kailangan magpa-check up kayo, kailangan ng treatment, ma-prevent ang complication. Kailangan po i-modify yung lifestyle ninyo. Kailangan sumunod kayo. Kailangan meron kayong accurate diagnosis ang doktor nyo sa inyong specific condition para makatanggap po ng tamang treatment yung father mo. Merong mga effective treatment plan, personalized treatment, monitor and management, regular doctor visit para ma-monitor ang condition, progress, medication adjustment, management potential. Maganda po ito. May iwasan ng complication sa father mo. Kaya sabi mo, gusto mo madugtungan yung buhay ng father mo. Kaya kailangan po ay mayroong mga necessary tests, mga findings, ma-explain ng doktor, may treatment plan, at masagot yung mga katanungan ninyo. Importante na iwasan ng self-diagnosis. It leads to complication yan. Kailan talaga merong expertise, ma-manage ang condition ng father nyo, at merong mga early intervention, successful na, huwag i-delay, no? Ngayon po idadako tayo sa Feed for Thoughts bilang pagwawakas. 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat ang Espiritu ay binigay sa atin ng Diyos, hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ang Panginoon po binigyan tayo ng strength, love, and self-control para harapin ang mga challenges sa buhay. Alam natin, mabuhay sa mundo, daming problema, pero ang sabi ng Panginoon, huwag tayong matakot,
sa ating buhay, hindi ko kayo binigyan ng kaduwagan na espiritu, kung binigyan ko kayo ng self-control at love, sabi niya ganon. Kaya nga sabi niya ni Apostle Paul, I can do all things through Christ who strengtheneth you. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.